Magandang gabi mga kaloy at mga kaibigan. Ang mapapanood natin ngayon ay patutuo ng isang kapatid na itago natin sa Commander Mara, isang Amazona na na-recruit mula bayan ng Tarlac at nag-aral ng kolehiyo sa Maynila. At nung ikadalawang taon na siya sa kolehiyo, 17 pa lang ang kanyang edad. Sa panahon na iyan, noong taon 1984, nakasalukuyan na ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay si President Ferdinand Edralin Marcos. Si Commander Mara ay na-recruit sa isang sikat na universidad. Matalino at mabilis magmemorya sa mga bagay-bagay. Lagi siyang nakikipagtalastasan maski sa simpleng bagay lang. Ang isang kunting bagay ay lagi nang may kahulugan. At para sa kanya, ang relihiyon ay walang saysay kung walang pakikipagbaka. Bakit nga ba parang nahubog siyang kay bangis at kay bagsik na parang sa kanya ang mundo'y puno ng hinanakit? Siya'y dumating sa Hong Kong ng taong 1998. Sa unang tingin, siya'y babaeng puno ng kumpiyansa sa sarili. Ngunit malilikot ang kanyang mga mata na para bang walang tiwala sa mga nakapaligid sa kanya. Siya ang taong laging may mali sa lahat ng kanyang nakakausap at nakikilala. At kung may nakakausap man, lagi siyang nakikipagdebate na halos lahat ay naiinis na sa kanya. Walang makaintindi sa mga kinikilos niya. Nagkaroon siya ng isang bagong kakilala. Yan si Ate Lisa, na nakatira rin sa building na pinagtatrabahuan niya. Si Ate Lisa ay napakalumanay magsalita, napakabait, at kay laki ng unawa niya sa kanyang kapwa. Si Ate Lisa na ang kanyang laging bukang bibig ay praise the Lord, thank you Lord, at glory to God. Napakiramdam ni Mara ay minsan pikang-pika na siya sa kapi-praise the Lord ni Ate Lisa. Ngunit hindi alam ni Commander Mara na ipinagpanalangin pala siya ng kanyang Ate Lisa araw-araw. Katunayan ay pinagpapasting pa siya. At isang araw na medyo masama ang kanyang pakiramdam, nakaidlip itong si Mara. At sa pagkaidlip niya, nanaginip siya. Siya daw ay nasa isang madilim na kuweba, nag-iisa at di alam kung saan patungo. At ni wala siyang idea kung saan ang kanyang exit point. Pakiramdam niya, siya'y natrap sa isang hukay at doon na siya mamamatay. Sumigaw daw siya ng sumigaw. Ngunit parang walang nakakarinig sa kanyang sigaw. At pakiramdam niya, kamatayan na niya. Panghuling hangin na sa kanyang baga nang marinig niya ang sunod-sunod na pag-doorbell. Hi Mara, nagluto kasi ako ng sinigang, o kaya heto, dinalhan kita para makahigop ka naman ng mainit-init na sabaw. Kumusta ang pakiramdam mo? Bungad ni Ate Lisa. Ngunit nagulat pa nga si Ate Lisa kasi biglang pumalahaw ng iyak. Habang akap-akap niya, bigla na lang yumakap si Mara at humagulgul ng iyak itong si Mara. Kaya nagulat ang kanyang Ate Lisa.
At sa higpit ng kanyang yakap, nabuhos pa ang sabaw ng sinigang. O bakit? Anong nangyari sa'yo? Masama bang pakiramdam mo? Pag-alalang tanong ni Ate Lisa. Buti na lang nag-doorbell ka. Nabangungot na sana ako. Parang last breath ko na. At saved by your doorbell, bumalik ang aking ulirat. Oh? Ano ba nang paginipan mo kasi? At parang namumutla ka pa. Sabay abot ng isang tubig kay Mara. Mga ilang segundo rin na nakatitig si Mara kay Lisa na para bang tinatantya niya kung nararapat bang pagkatiwalaan ang kaharap or itago na lang. Hoy sis, untag ni Ate Lisa, sabay sinalat ang kanyang noo kung mataas baga ang lagnat. Oh, di ka naman na mainit ah. Ano ba talaga ang nararamdaman mo? Ulit niya. Sabay ng malalim na buntong hininga, nag-umpisang nag-share si Mara. Ate Lisa, may pagkakatiwala akong isang bagay sa iyo. Okay lang ba? Sana pangalagaan mo kasi alam mo sensitibong bagay kasi ito eh. At pwedeng magiging kamatayan ko kung ito ay mag-leak. Uy, ano bang pinagsasabi mo? To naman oh, seryoso? Opo ate. 17 pa lang ako nung ako'y ma-recruit ng mga grupo ng mga komunista sa universidad na pinapasukan ko. Sinanay kami sa bundok upang makibaka. Napakahigpit ang aming pagsasanay. At nung isabak na kami sa isang labanan ay nagpalipat-lipat ang aming grupo. Hanggang napasabak kami minsan sa kabundukan malapit sa Sierra Madre. Nagpalipat-lipat hanggang Cordillera. To kabundukan at mga isla ng Palanan. Nung mamatay ang aming commander, ay ako ang ipinalit ng grupo upang pangunahan. Ang layunin namin ay ibagsak ang administrasyon ng Marcos. Ayon sa aming pinakamataas na leader na si Jose Mari Sison, ay kailangang lumakas ang aming pwersa. Sinuplayan kami ng malalakas na sandata at lalo pang dumami ang aming bilang, handang gapiin ang administrasyong pangkasalukuyan. Kailangan naming lumipat ng ibang lugar dahil masyado na kaming naging mainit sa parte ng Luzon. Kung kaya't naglakbay kami sa kabundukan ng halos walang hanggan. Hanggang dumating kami sa baybayin ng Batangas sa isang maliit na pulo. Dumating ang aming sundo at dinala kami sa laot. Nagpalutang-lutang kami sa baybayin ng Mindoro hanggang sa pumalaot ulit kami sa kabundukang halos walang hanggan. Nung asa Mindanao na kami, napalaban kami sa grupo ng mga sundalo na puro bihasa sa labanan. Sila ang grupo ng mga Scout Ranger. Natrap na kami sa isang bundok na napaligiran ng mga hukbo ng bayan. Ilang araw na hindi na kami makapagluto dahil pwede kami matrace kung saan kami naroroon sa pamamagitan ng usok. At ilang gabi kaming natutulog sa mga bakawan at nagtiis sa mga lamok. Nanghihina na ang lahat dahil wala na kaming matinong pagkain. Namaski ang mga dahon at baging, nginat-ngat na namin, maitawid lang ang aming mga gutom. Minsan, natanong ko sa aking sarili ang aming pinaglalaban. At dumaan ang ilang kaarawan na lumipas na nasa bundok ako. Ang mga magulang ko, kumusta na kaya? Natanong ko sa aking sarili. Bigla ko silang naalala. Nais sumungaw ang luha ko. Pero isa sa pagsasanay namin ang kalimutan at talikuran ang anumang iniwang pamilya at harapin lang ang pakikibaka. Ilang sabay-sabay na putok ang umalingaw-ngaw. Bang! Pew! 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 Gumanti ang aking grupo. Putok na halos wala ng katapusan. Mga kasama! Takas! Di natin sila kaya! Takas tayo!
Commander Mara, napapaliputan na tayo. Anong gagawin natin? Sa mga bakawan, takbo tayo sa bakawan. Inilublob namin ang aming mga katawan, binaon namin hanggang kaya namin. Doon sa mga putikan sa bakawan. At pati yung aming mga daladalang baril, nakalublob din at tanging ang yung aming butas ng ilong ang nakalabas. At halos manginig ng aming mga katawan sa tindi ng lamig, sa tindi ng pagkababad namin sa lubluban sa may bakawan ng ilang oras. After clearing ng mga sundalo at lisanin ang kuta, doon lang kami nakahinga. Isang himala na nakaligtas ang ilan sa amin. 1, 2, 3, 4. 4 na lang kaming natira. Tumulong aking luha. Napakaraming nalagas sa aming mga kasamahan. Ni hindi kami nakapagradyo man lang para humingi ng tulong sa aming mga kasama. Dahil di na rin gumana ang aming radyo sa tindi ng inabot namin sa pagkababad. Parang iisa ang aming iniisip, ang tumakas at bumalik sa normal na buhay. Eksaktong 1986 na mangyari ang matinding labanan sa kabundukan ng Mindanao. At habang binabaybay namin ang kabundukan ng Visayas Region, pabalik sa Luzon, ay idineklarang napasok na ng Administrasyong Aquino ang Malacanang. At may tuwa akong naramdaman dahil sa wakas, mapapalaayan na rin ako sa kabundukan. Hindi naging madali ang pagbabalik naming magkakasama sa Luzon. It was a long journey bago ako makarating sa Manila at tumuloy sa bahay ng aking kapatid sa Quezon City. Doon ko nalaman na patay na ang aking daddy habang asa kabundukan ako. Laking tuwa at hintakot ang naramdaman ng ate ko nang ako'y makita. Akala niya ay nagbunto ako kasi ang akala nila ay patay na ako. At sa labis na pag-alala ng aking ama, inatake siya sa puso. Umiyak ako ng umiyak. Dahil yung taong na yan na nabalitaan ng aking daddy na nagkaroon ng inkwentro sa palanan Isabela, akala niya isa na ako sa namatay. Mantakin mong ako ang dahilan ng naging kamatayan ng aking ama. Sabi ng ate ko, di ka dapat magpakita sa atin. Malaki na ang hinala nila na sumapi ka sa bundok. Ate, susuko ako. Total, liberal na ang may hawak ng Pilipinas. Mabibigyan ako ng pardon. Sa tingin mo kaya, paano yung mga kasamahan nyo? Paano kung balikan ka? Ilang taon din na nag-disguise ako at sa Maynila na nga ako nanirahan. Hanggang isang araw, sabi ko sa ate ko, tulungan mo ako. Gusto ko magtrabaho sa Hong Kong. At dumating nga sa Hong Kong na halos bitbit pa rin niya ang isang lihim na di kayang ibaba. Niyakap siya ni Ate Lisa. Mara, come to Jesus. Ibigay mo ang lahat ng kabigatan mo sa Kanya. Dalhin mo ang Kanyang pamatok, sapagkat ang Kanyang pamatok ay magaan, upang ikaw ay makasumpong ng kapahingahan. Ate Lisa, may kapatawaran pa kaya ang mga nagawa kong kasalanan? Napakalaki ang naging kasalanan ko sa bansa at sa Diyos. Worry not, for the love of God is wider than the universe. Sabi ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Whoever conceals their sin does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. Proverbs 28:13. For I take no pleasure in the death of anyone,
declares the sovereign God. Repent and live. Iyan ang mga salita ng Diyos na shinare ni Ate Lisa kay Mara. Sa araw na yon, tinanggap ni Mara si Jesus, lumuhod at pinagsisihan ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Humayo at lumago na isang matagumpay na Kristiyano. Isa na siyang tagapagturo ng banal na kasulatan na nakabase sa bansang Canada at meron ng asawa at 2 anak. Sana nagustuhan po ninyo ang isa pong natatanging kwento ni Sister Mara na dating isang commander ng NPA o makaliwang grupo. Nagsisi siya at tinanggap niya ang Diyos. Humayo siya and sin no more. Lumago siya at ngayon isa na siyang tagapagturo ng banal na kasulatan. Magsilbing aral nawa sa ating lahat na ang pagre-rebelde sa ating gobyerno o pagre-rebelde maski saan o maski anong bagay ay wala pong magandang kahihinatnan. Ganun pa man, kung iyan ay nangyari na o meron po tayong rebellious spirit, ibigay natin lahat yan sa Panginoon. Ibigay natin lahat yan sa Diyos. Ibaba natin siya. Ibaba natin lahat at hayaan natin ang Diyos ang siyang maglinis sa atin. At siya at ang kanyang salita ay ikabubuhay natin sa araw-araw. Maraming salamat mga kapatid at mga kaibigan sa pakikinig ng live testimony ni Commander Mara. Nawa nagustuhan po ninyo. Isa pong mapagpalang gabi sa atin pong lahat.